Good day mga ka-Jeji Coops. Sa mga ganitong panahon, napapaisip din ba kayo ng malalim dahil sa mga nagiging kaganapan sa ating bansa at napapakain ng kamote habang nag-iisip? Seryoso na nga, sa usaping politikal, sigurado ako na magkakaiba tayo ng pinapanigan o kung hindi naman pumapanig. Sigurado ako may mga opinion tayo na madalas isinisiwalat o pinipiling ikimkim na lamang kagaya ko. Nakakalungkot imulat ang ating mga mata sa mga nangyayari. Hindi gaanong kalalim ang nalalaman nating teknikal sa mga nagaganap. Ngunit isa lamang ang pangit na pangitain ng lahat ng ito. Nahati na naman ang ating bansa sa magkakaibang opinyon ng mga Pilipino. At ito na nga, napapaisip lang ako mga ka-Jeji Coops, kung nasaan nga ba talaga ang kalagahan ng aking pagiging isang Pilipino. Nandito pa ba sa puso ko ang lahi na aking kinabibilangan? Minamahal ko pa rin ba ang katotohanan ng isa akong Pinoy? Proud naman ako dahil Pilipino ako. Pero saan nga ba dapat ako muling magsimula para maramdaman ko ulit ang pagka-Pilipino? Sa isip, sa puso at sa tiyan marahil. Ayun, alam ko na kung saan ako magsisimula. Masarap laging sariwain ng maasim, masabaw at maalat na ulam na pihadong paborito at kinalakihan nating lahat, ang sinigang. Sariwang baboy na pantayang laman at taba na pinakuluan sa sibuyas at kamatis hanggang lumambot. Nilagyan ng labanos, talong, okra, kangkong at syempre ang pampaasim. Tiyak na nakakapaglaway at nakakasigla ng araw kapag ito ang nakahain sa pagkainan. Kasabay ang mga mahal natin na kumakain habang may sausawan na patis, kalamansi at siling labuyo. Mapapa-thank you Lord ka talaga sa first bite mo. Ayon nga kay JP na aking tawag sa ChatGPT, bagamat walang tiyak na tala sa eksaktong pinagmulan nito, pinaniniwala ang nag-ugat ito mula sa sinaunang paraan sa pagluluto ng mga katutubong Pilipino. At ang sinigang ay tinuturing na isa sa pambansang pagkain ng Pilipinas at patuloy na kinagigiliwan ng maraming henerasyon dahil sa kakaibang timpla nitong alat, asim at linamnam. Walang kakaibang angas ang lalamang sa sinigang. Tapos na tayo magsiesta. Napakasarap talagang matulog kapag busog at masarap ang kinain. Isang ideya na naman ang ating ihahanda para sa merienda, ang Valencia o ang saging na turon. Kaya naman nagpunta tayo sa palengke at bumili ng saging na saba, asukal na pula at lumpia wrapper na less than 100 lamang ang ating total na nagastos. Ang saging na turon ay isang sikat na merienda sa Pilipinas na pinaniniwalaang nagmula sa impluensya ng inchik sa lutuing Pilipino. Gayunpaman, ang turon mismo ay isang likhang Pilipino dahil ginamit ng mga ninuno ang sagana nilang ani ng saging at asukal upang lumika ng isang matamis at malutong na pampalipas gutom. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ito ng kultura ng pagkain sa bansa at madalas na ibinebenta sa mga kalsada bilang street food. Ngayon, may iba't ibang bersyon ng turon kabilang ang may langka, ube at kahit tsokolate, ngunit ang klasikong saging na turon na may caramelized sugar na nananatiling paborito ng maraming Pilipino. Kagaya ko, turon lang tayo sa kaya tayong panindigan. Kung pagre-recycle ng mga laman ng rep ang pag-uusapan, isa ang lutong giniling na may itlog ang kauna-unahang ideya ng ulam na ating naiisip. Kaya nga ito at sinimulan na ang paghahanda upang malasap ang kakaibang sarap ng ulam na ito, lalo na kapag hinalo sa mainit na at masarap na kanin. Lalo pat sinamahan ng boiled eggs at sinawsaw sa patis bago isubo. Yummy talaga. Ang giniling na may itlog ay isang klasikong ulam sa Pilipinas na may malalim na ugat sa impluensya ng Espanyol at Tsino sa ating lutuing bayan. Ang giniling ay isang pagluluto ng tinadtad o giniling na karne na maaaring baboy o baka na sinangkapan ng tomato sauce, patatas, carrots at gisantes. Mga sangkap na makikita rin sa mga pagkaing Espanyol tulad ng picadillo. Samantala, ang paglalagay ng itlog bilang topping ay maaaring hango sa mga pagkaing inchik, kung saan madalas nilang ginagamit ang itlog bilang pampalasa o pang-garnish. Sa paglipas ng panahon, ang giniling na may itlog ay naging isang abot-kaya, masustansya at madaling ihandang ulam na paborito sa mga tahanang Pilipino. Kapiling ka with giniling, wala nang ibang hiling. At I'm sure hindi na rin kayo mapakali sa last na putahing ito na ating inihanda to satisfy our Filipino dish cravings. Alam ko mga ka-JG Coops, mas marami sa inyong pinipili ang manok, baka at baboy kapag kumakain. Pero hindi pa rin natin may isasantabi ang pagkamis sa gulay. At kapag ganito na nga, isa ang pakbet sa mga naiisip nating kainin. Bumili lang kami ng gulay na ready-made
na 4 pakbet. 30 pesos lang ito, meron ka ng talong, ampalaya, sitaw, kalabasa at iba pa. May natira pang ang baboy kaya ito ang ating pinirito sa sarili nitong mantika hanggang mag-brown at sinunod na nga ang paggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Sinangkut siya sandali, nilagyan ng bagoong na alamang, konting tubig upang mapalambot, pati na ang mga gulay na nabanggit. Tinimplahan at boom! Ready na naman maipagsapalaran sa sarap ng ating lutuin. Ayon nga ulit kay JP, ang pakbet o pinakbet ay isang tradisyonal na lutuing Pilipino na nagmula sa Ilocos Region sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang pangalan nito ay mula sa Ilocano word na pinakebet na nangangahulugang pinakuluan hanggang sa lumapot o naluto ng dahan-dahan. Ito ay isang ulam na binubuo ng iba't ibang uri ng gulay na niluluto kasama ang bagoong bilang pampalasa. Dahil sa pagiging sagana ng Ilocos sa gulay at isda, naging bahagi ng kanilang kultura ang paggawa ng pakbet bilang isang masustansya at murang ngunit malinamnam na putahe. Sa paglipas ng panahon, lumaganap ang pakbet sa buong bansa at nagkaroon ng iba't ibang bersyon tulad ng Tagalog style pakbet na may hipon o baboy at gumagamit ng ginisang bagoong alamang sa halip na bagoong na isda. Pak na pak, bet na bet kapag ikaw ang kadikit. So, nahaluan na nga natin ng kakisuhan. Pasensya na mga ka-Jeje Coops at hindi ko maiwasan. Kapag ganito kasing busog tayo sa masasarap na Pinoy na ulam, masyadong lumalalim ang inspirasyon natin na magmahal. Kasama na rito ang pagmamahal sa sarili natin lahi. Maraming alaala ang naidudulot sa pagsariwa ng mga ulam na ating nakagisnan habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip. Walang ibang lasa ang pagpapantay sa panlasa nating mga Pilipino. Kagaya rin ng katotohanan na walang gulo ang makapaghihiwalay ng ating pagmamahal sa ating bansa at sa ating pagiging Pilipino. Ngayon, sigurado na akong muli na Pinoy nga talaga ako at nanaisin kong maging isang Pilipino. Hanggang ang lahat ng ito'y maging isa na lamang na napakasarap na alaala. At sure na rin ako na ang mga putahe na ito ay isa sa mga makapagpapabalik ng katinuan ng aking pag-iisip. Kung dumating man ang mga panahong ako ay nalilito sa anumang aspeto ng buhay. Huwag natin pigilin ang ating sarili na sariwain ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Babalik at babalik pa rin tayo kung saan man tayo nagmula. Ang katotohanan lamang ang palaging sa atin ay magpapalaya. Have a nice day!